Dito sa Baguio ay maraming magagandang tanawin. Makikita mo ang kalikasan na nilikha ng isang dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na ito ay tunay nga na makapangyarihan at kaya niyang gumawa ng mirakulo, kaibigan, para sa iyo at para sa akin. Dito sa talatang ating pag-aaralan, ating makikita na merong tatlong dakilang mirakulo na pwedeng gawin. Higit pa ang pwede niyang gawin para sa atin. Pero base dito sa talatang ating pag-aaralan, makikita natin na kayang gawin ng Diyos nating pinaglilingkuran at sinasampalatayanan ang lahat ng bagay para sa atin. Ang unang bahagi ng kapitulong ito ng Lucas 7 ay istorya tungkol sa isang alipin ng isang senturyon na nagkasakit. Tamang-tama ay si Jesus nagpunta doon sa kanilang lugar at kanya itong pinagaling. Marahil kaibigan ay merong kang karamdaman o kaya isa sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Karamdaman na kahit anong gawin ay hindi na gumagaling o kaya hindi mo alam kung meron pa itong kagalingan, meron pang gamot na tutugon upang maibsan ang iyong paghihirap o ang iyong karanasan ngayon. Katulad ng ginawa ng Diyos para sa katulong ng senturyon na ito. Kaibigan, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon ang iyong karamdaman o kaya karamdaman ng iyong mahal sa buhay. Ngunit may mga pagkakataong hindi ito ang ating nagiging karanasan. Iba ang panukala ng Panginoon. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, tanggapin natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin. Ito yung unang mirakulo na pwedeng gawin ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Ang pangalawang mirakulo na pwede niyang gawin, base dito sa talata na ating bibigyang pansin, versikulo 11 ng kapitulo 7, Luke chapter 7, verse 11. Ang susunod dito ay binuhay ni Jesus ang anak ng isang balo na namatay. So higit sa pagpapagaling sa ating karamdaman, kayang gawin ng Panginoon ang imposible para sa ating lahat. Kaya niyang buhayin ang patay. Sa panahon yun ay ginawa ni Jesus dahil nakita niya itong pangangailangan. Ang babaeng balo nung panahon yun ay wala ng pag-asa. Ang mga babae noon na namatayan ng asawa ay walang trabaho, walang ibang maasahan kundi ang tulong at limos lamang ng mga taong nais magbigay sa kanila ng tulong. Narito ang kanyang anak na lalaki na pag-asa niyang aahon sa kanya sa kahirapan. Ngunit sa hindi nating alam na kadahilanan, ito ay namatay. Ang tanging pag-asa ng babaeng balong ito ay nawala. Ngunit tamang-tama, habang nililibing ang kanyang anak, napadaan sila sa lugar na nandun ang ating Panginoon. Gumawa ng isang dakilang mirakulo ang ating Panginoon para sa babaeng ito. Binuhay niya ang namatay na anak ng babaeng balong ito. Kaibigan, ang ibig sabihin sa atin sa panahon ito, marahil hindi na natin kailangang makakita ng isang mas dakilang mirakulo na magbubuhay pa ang Panginoon ng patay. Marahil may mga kamag-anak tayo, mga taong ating nakakasalamuha na patay sa espiritual na buhay. O kaya ay sa tingin natin sa ating sarili ay malayo na tayo sa ating Panginoon. Kaibigan, kayang-kaya tayong buhayin ng ating Diyos. Kayang-kaya niyang gumawa ng mas dakilang mirakulo. Higit sa pagpapagaling sa ating pisikal na karamdaman, kaya niyang buhay ng ating patay na espiritual na kalagayan. Dito sa talatang ating binibigyang pansin, makikita natin ang pangatlong pinakadakilang bagay, pinakadakilang mirakulo na pwedeng gawin ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kaya niyang pagalingin ang may sakit, kaya niyang buhay ng patay, literal man
o kaya'y espiritual? Dito sa huling bahagi nitong kapitulo na ating pinag-aaralan, ano sa tingin ninyo ang pinakadakilang bagay na pwedeng gawin ng Panginoon? Ang sabi rito sa talata, kahit gaano man kalugmok sa kasalanan ang isang tao, kayang-kaya niyang iahon ito, pagalingin ito, buhayin ito, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang istorya ay tungkol sa isang babae na namuhay sa masamang buhay, pakikipagtalik sa iba-ibang lalaki, at tunay nga na namuhay siyang marumi. Mababa ang kanyang kalagayan at talagang itinuring siya na higit pa sa mga may ketong at pakasalanan nung kanilang kapanahunan. Ngunit nung nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay sa ating Diyos. Ipinahayag niya ang kanyang kalagayan. Of course, alam ng Panginoon ang kanyang karanasan. Alam niya kung ano ang lahat ng ginawa ng babaeng ito. Ngunit tinanggap niya kung sino siya. At higit dito, ay binigyan siya ng pag-asang kayang-kaya niyang linisin siya, patawarin siya, at bigyan ng panibagong buhay. Ang sabi rito sa tala, kaibigan, verse 37 ng Luke chapter 7, "And behold, the woman in the city, who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table at the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil." So siya ay nagpunta kung nasaan si Jesus. Talagang siya ay gumawa ng paraan, nagpursigi siya upang makalapit sa ating Panginoon. Ano ang naging tugon ng ating Panginoon sa kanya? Verse 48, "Then he said to her, 'Your sins are forgiven.'" Napakasarap pakinggan ng mga katagang ito, lalo na sa ating Panginoon at makapangyarihang Diyos. Siya na gumawa ng mga dakilang bagay. Siya na lumikha ng lahat ng mga bagay na magaganda sa mundong ito. Siya na nagbigay ng solusyon sa mga suliranin na iniisip nating imposible na makakitaan natin ng solusyon. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan ngayon, ikaw man ay lugmok sa kasalanan o kaya ay bagsak sa iyong kalagayan, nakakaranas ka ng bisyo na hindi mo alam kung kaya mo pang makaahon nito, o kaya ikay nasa financial crisis na hindi mo na alam kung makakalampas ka pa rito. Dakila ang ating Panginoon. Kung kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay, kung kaya niyang gumawa ng mirakulo nung panahong siya'y nandito pa sa mundong ito, kayang-kaya niyang gumawa ng mirakulo ngayon muli para sa iyo, kaibigan. Kaya niyang magpagaling ng may sakit. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang tanggapin ka sa iyong kalagayan. Kaibigan, tanggapin mo ngayon sa iyong buhay ang ating Panginoon. At kayang-kaya niyang tulungan ka. Kaibigan, kaya kang baguhin ng ating Diyos. Tanggapin siya sa iyong buhay. Idalangin mo ang iyong kalagayan.